Kung may gamit man daw na pinaka-iniingat-ingatan ng mag-asawang Divina at Cornelio sa kanilang bahay rito sa Morong, Rizal, walang iba kundi ang aparador na ito na mag-aapat na dekada na ang tanda. Bili namin ito noong 1989. Unang pundar namin iyan. Marami ng sira, natatanggal ang pinto niyan. Pag mula nung nabili namin yan, parang banswerte namin. Tapos nagkasunod-sunod na pundar namin. Pero ang hindi lubos akalain ng mag-asawa, ang itinuturing nilang buenas, ang siya palang magdadala ng kakaibang kilabot sa kanilang tahanan. Kikilabutan ka talaga pag nag-iisa ka rin. Parang may nakatitig siya. Ang aparador na ito, lagusan. Ang tinutukoy nilang mga kasama, di umano, mga hindi matahimik na kaluluwa ng mga yumao nilang kaanak na kinalaunan, hindi na lang daw nila nararamdaman, kundi makailang beses pa raw nila na videohan. Talagang sinanay talaga. Mukhang kamukha niya. Kapatid na kapatid ko po talaga. Sa mukha pa lang po. Kung totoong kaluluwa ito ng mga namayapa nilang mga mahal sa buhay, ano kaya ang gusto nilang iparating? Ay, labutat nga ako. Sabi ko, bakit kaya nag-anong nanay ko? Bakit magpahanggang ngayon, hindi pa rin sila matahimik? Ang lumang aparador narito sa sala ni na Divina at Cornelio. Noon pa man, tila meron na raw ritong namamahay. Pag ako'y natutulog mag-isa sa salas, nagugulat na lang ako, parang may kumukundit sa akin gano'n. Namulat ka, magugulat ka na lang. Parang may nakatitig sa'yo. Sabi nga nung nagdasal, marami kaming kasama rito. Mahilig po kami maglaro ng tago-taguan. Then sa loob po ng aparador, pag ako mag-isa nagtatago. Dito po yung pwesto ko nun. Parang may nakatabi po sa akin, kahit wala naman po akong kasama. Hanggang ang mga tila nagpapapansin sa kanila, nagsimula na rin di umanong magpakita. Pag open ko po ng ilaw, may nanakbo po na bata. Papunta po sa lugar kung nasan po yung aparador. Parang anino lang po siya, maitim. Itong aparador na ito, pinagtataguan, lagusan. Hanggang kamakailan lang ang nanggagambala sa kanila na hulikam na. May 27 po. Nagbibideo po ako nun sa kapatid ko pang may day po sana. Pinanood ko po ng mga 3 beses po siguro, tapos nakita ko po yung reflection. Titigang mabuti ang na-videohan nila na parang mukha ng isang tao. Medyo po, payat na, tas may salamin po, tas medyo kulubot na rin po. At ang ikinataas daw ng kanilang balahibo, pamilyar ang itsura nito. Mukha po talaga ni Lola. Itsura talaga niya. Yung sa mata niya, yung lapad ng mukha niya. Ang matandang tinutukoy ng mag-ina ang kanilang Lola Gloria na 9 na buwan nang patay. 79. Tagal ng diabetes niya. Kaupo siya nung mamatay. Nay, kain na po tayo, Nay. Eh, nakamulat siya. Nay! Nay! Ginagay niya ko, ayaw niyang pumikit. Kain na tayo. Kinilabutat nga ako. Kasi sabi ko, bakit kaya nag-anong nanay ko?
kwento ni Divina, nung nabubuhay pa raw ang kanyang ina, hilig na raw talaga nitong manalamin sa aparador. Nakikita niya yung buo niyang katawan. Ano po yun, ma'am? Parang narito sila. Sa gitna ng aming panayam kay Divina, Parang lumamig, tapos nagtayo ng balahibo ko. Okay. Sa pakiramdam ko, parang narito. ngunit hindi pa pala yun ang unang beses na may na-videohan silang kakatwa sa kanilang bahay. Ang susunod na makikita niyong video, kuha naman ni Jackie nito lang Pebrero. May mapapansin kaya kayo ritong kakaiba? Talasan ang inyong mga mata. Papadada ako sa kanya. Tapos, binidyoan ko tsaka send ko sa papa niya. Pagka nagkalikot ako ng cellphone, ako lang napansin yung sa may salamin, parang may umay-umay. Dito na raw parang binuhusan ng malamig na tubig si Jackie. Ang di mano mukha kasing nahagip sa salamin. Yung anak kong nawala. Ang 10 taong gulang niyang anak na si Tenten na nalunod nito lang 2023. Parang hindi siya aksidenteng nalunod. Parang may kasi full plate. Bago pa raw makuhanan ni Jackie ang imahe sa salamin, makailang beses pa raw niyang napanaginipan si Tenten. Nakatitig lang. Siguro, baka may gusto siya talagang sabihin sa akin. Tama kaya ang kutob ng mag-anak na ang salamin sa kanilang lumang aparador, lagusan ng mga espiritong hindi pa rin nakakatawid sa kabilang buhay? Ayaw pa niya mamatay. Sabi mo, baka meron siyang hindi nasabi, hindi siya matahimik. Sa tingin ko rin, kaya siya na kasi may hindi magandang ginawa sa kanya. Para bigyang linaw ang hinala ng pamilya, nitong Biyernes, binisita sila ng paranormal investigator na si Mary Cuevas. Nakatayo siya dito. Marami ko kayong tanong, parang bigat. Yung bata kasi, bigat. May tumira dito, babae. Hindi ko kayo tinatakot, nasalba siya ng pinto. Yung bata, meron daw siya request na hindi mo binigay. Ang mga di umano, hindi matahimik na kaluluwa, sinubukan niyang kausapin. Andiyan na siya sa may pinto. Kung napagtripan po ba siya, kaya siya nalunod. Ang misteryo sa Mirror, Mirror on the Aparador, bibigyang linaw na sa aming pagbabalik. Manlumban ko po. Natabarin niyo ko na ulit, nasusumbatan ko kay dati. Salamin ng lumang aparador sa Morong Rizal, di umano lagusan ng mga hindi matahimik na kaluluwa. Ang mga espiritu na nanggagambala sa pamilya ni Divina, 2 beses daw nilang na-videohan na parang nahahawig daw sa mga kamag-anak nilang yumauna. Talagang sinanay talaga. Mukhang kamukha niya. Kapatid na kapatid ko po talaga. These are raw videos, so hindi siya edited. Yung mata nung na nasa kaliwa, mas dark kaysa doon sa pattern ng mata na nando doon sa kanan. Kung zoom in ko na, hindi na siya mata eh. Reflection siya ng object kung ano yung nando doon sa tapat. Yung utak natin, naghahanap ng patterns na magsasuggest na meron muka. Pero ang pamilya ni Divina, buo ang loob na kaluluwa ito ng mga yumao nilang kaanak. Baka meron siyang hindi nasabi, hindi siya matahimik. Gusto naming malaman kung may gusto ba silang sabihin rin sa amin. Para imbestigahan ang mga kakatuwang pangyayari sa tahanan ng pamilya ni Divina, nitong Biyernes, sinadya sila ng paranormal investigator na si Mary Cuevas. Lakad tayo. Sige, diretso lang. Nanay niyo po ba yung namatay? Kayo po yung anak? Okay, nakatayo siya dito. Ang bigat ng lugar. May tumira dito, babae. Portal niya, lagusan niya. Hindi ko kayo tinatakot. Nasalba siya ng pinto. Yung bata, meron daw siya request na hindi mo binigay. Oo, yun yung medyo dinadala-dala pa niya ngayon. Isa yun sa mga attachments niya.
sinubukan ni Mary na kausapin ang di umano mga kaluluwa ni na Gloria at Tenten. Actually, ngayon po, nandyan po siya sa tabi ninyo. Ba't daw po kayo nagpapakita? May tampuhan kayo bago siya nawala. Kamukha niyo raw kasi yung father niya. Galit kasi siya sa tatay ko, kaya sila nagkahiwalay. Laging sinasabi sa akin nung bata pa ako, kamukha ka na ama mo impacto. Hindi ko naman kasalanan, iyon. Naakap ka niya. Pero patawad nga daw po kung naiparamdam niya sa iyo yung ganun. Patabarin niyo ko na nasusumbatan ko kay dati. Pinapapatawad ko na rin kayo, nanay, kasi siguro yung dala rin ng galit niya sa tatay ko. Andiyan na siya sa may pinto. Biniling po niyang sapatos nung bago magpasko. Pinabibili niya po sa akin. Tatanong ko po kung nagalit siya sa akin. Kasi iba po yung binili ko. Hindi daw. Napagtripan po ba siya kung kaya siya nalunod? Bully. Nabubuli siya. Pero ang pinapahiwatig niya ngayon, wag na nating sariwain. Yun nangyari. Magagalit lang daw lahat. Gusto natin ipahiwatig sa kanya, yung saya, yung lugar kung nasan siya ngayon, oo, masaya palagi yun, pero hindi siya makakatawid. So, kailangan natin siyang patawirin. Mahal ko po siya. Salamat din daw sa'yo, ate. Mahal na mahal ka niya. Nasasabi ko rin ako yan sa apo ko. Pag naaalaala ko, yan kasi sila, napapaluan. Mahal na mahal ko yung apo ko. Sabi ko, magpakita kami kaya sa panaginip. Gusto kitang mayakap, gusto kitang makausap. Hayak tuloy ako. Mag-o-offer na po tayo ng prayer para sa kanya, para po makatawid po siya. Okay na siya. Parang nagkaroon ng sagot yung mga katanungan namin. Panatag na loob po. Nilagyan na ng harang, so wala na talagang makakatawid doon. Pero matapos ang lahat ng pangyayaring ito, ang tanong, ano ang balak ngayon ng pamilya sa luma nilang aparador? Nagkasundo na po sila na hindi na po i-dispose, nadasalan naman po. Highly probable na itong family ay nakaka-experience ng pareidolia. Ito yung paraan ng family para to give that memory sa loved one nila na who passed away. Ito yung process ng grieving nila. Ang mga kaluluwa, wala na itong katawan. Kaya yung sinasabi na nakita, may forma, may mukha, taliwas ito sa ating paniniwala. Sapagkat namimiss natin sila, gawa-gawa yun ang isip natin. Nay, wag muna kaming alalahanin at kami nasa maayos na. Tenten, kung saan ka man naroroon, sana payapa, tanggap na namin. Sa bawat pagharap natin sa salamin, kung minsan hindi lang refleksyon ang bumabalik, pati ang mga masasakit na alaalang pilit nating kinakalimutan, ang mga multo ng ating nakaraan.